Halos lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay nakaranas ng may kapitbahay na tila ba'y sinusubok ang ating pasensya. Sa bawat kanto, bawat komunidad, laging mayroong isang uri ng kapitbahay na hindi mo malilimutan. At madalas, hindi dahil sa maganda nilang nagawa, kundi dahil sa stress na dala nila. Isipin mo, pagkagising mo sa umaga, ang unang maririnig mo ay ang malakas na boses ng kapitbahay na tila may kausap sa kabilang barangay. O di kaya na may ang walang sawang kalabog ng kanilang mga kasangkapan sa pader na halos magiba na ang bahay mo. Nakaka-stress, di ba? May mga kapitbahay na parang hindi napapagod sa kwentuhan. Umaga pa lang, nagsisimula na silang magkwentuhan sa labas ng bahay. Mula sa personal na buhay ng iba, tsismis ng barangay, hanggang sa mga hindi mo alam kung saan nila nahugot. Habang ikaw ay abala sa pagtatrabaho o sa pag-aaral ng iyong mga anak, sila ay abala naman sa pagbibigay ng balita na hindi mo naman hinihingi. Minsan, napapaisip ka na lang kung may CCTV sila sa bawat bahay dahil alam nila ang lahat ng galaw ng mga tao sa paligid. Pag nadadaan ka, bigla ka na lang nilang tatawagin at tatanungin, "Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Sino yung kasama mo kagabi?" Nakaka-stress, lalo na kung gusto mo lang ng kaunting privacy. Hindi rin mawawala ang kapitbahay na mahilig magpatugtog ng malakas na musika. Tuwing may okasyon, o kahit wala, tila ba concert ang nagaganap sa kanilang bahay. Ang subwoofer na akala mo'y pangbaranggayan, pinapatugtog nila ng todo-todo, mula umaga hanggang gabi. Hindi mo alam kung sumabay ka na lang ba sa sayawan o maghanap ng earplugs para makatulog ng maayos. Minsan, kahit anong pilit mong magpaliwanag na may pasok ka kinabukasan o may bata kang pinapatulog, tila hindi umaabot sa kanila ang pakiusap. Nakaka-stress, lalo na kung kailangan mo ng katahimikan para magpahinga. May mga kapitbahay rin na tila ba hindi natututo sa tamang pagtatapon ng basura. Mapapansin mo, sa harap ng bahay mo na naman nagkalat ang mga plastic bote at iba pang kalat na hindi mo naman pag-aari. Kahit may schedule ng paglabas ng basura, sila ay tila may sariling oras. Basta maisipan, ilalagay na lang sa tabi ng kalsada, bahala na kung anong mangyari. Kapag umulan, sabay-sabay kayong maglilinis ng bara sa kanal. Pero alam mong may iisa lang namang pinagmulan. Minsan, gusto mo na lang maglagay ng karatula. Bawal magtapon ng basura dito. Pero kahit pa, parang hindi pa rin sapat. Nakaka-stress. Hindi lang sa kalat kundi pati sa amoy at posibleng sakit na dulot nito. Hindi rin mawawala ang kapitbahay na mahilig manghimasok sa buhay mo. Sila yung tipong pag may delivery sa bahay mo, agad silang magtatanong kung ano ang in-order mo, magkano, at bakit ngayon mo lang binili. Kapag may bisita ka, hindi pa man nakakaalis ang bisita, alam na nila kung sino, saan galing, at anong pinag-usapan ninyo. May mga pagkakataon na mas alam pa nila ang schedule ng pamilya mo kaysa sa iyo. Nakakatuwang isipin minsan, pero madalas, nakakainis at nakaka-stress, lalo na kung gusto mo lang ng katahimikan at simpleng buhay. May isa pang uri ng kapitbahay, ang mahilig manghiram pero nakakalimot magbalik. Hihiramin nila ang iyong martilyo, walis, o kahit simpleng asin. At kapag hinanap mo na, parang biglang naglaho sa alaala nila. Minsan, ikaw pa ang mahihiyang maningil.
Pero kapag sila ang nangangailangan, hindi sila nahihiya kahit pa paulit-ulit na. Nakaka-stress, lalo na kung ikaw ang tipo ng taong gusto ng maayos at kumpletong gamit sa bahay. Hindi rin mawawala ang kapitbahay na mahilig mag-away sa kalye. Maliit na bagay, palalakihin. Konting aberya, palalakasin ang boses. Mapapansin mo, ang mga bata sa paligid ay natututo na ring tumaas ang boses kapag may di pagkakaunawaan. Ang dating tahimik na komunidad, biglang nagiging maingay at puno ng tensyon. Kapag may mga bisita ka, mahihiya ka tuloy dahil sa eksenang hindi mo naman kasalanan. Nakaka-stress at minsan, mapapaisip ka kung kailan magbabago ang ganitong kalakaran. May mga kapitbahay din na mahilig sa alaga, aso, pusa, at kung ano-ano pa. Sila yung tipong hindi marunong maglinis ng dumi ng kanilang alaga. Kaya't ang paligid ay amoy, hindi ka nais-nais. Tuwing gabi, ingay ng tahol ng aso ang maririnig mo. At tuwing umaga, kalat ng pusa ang sasalubong sayo. Gusto mong magreklamo, pero dahil magkakapit-bahay kayo, pipiliin mo na lang manahimik. Nakaka-stress, lalo na kung ikaw mismo ay nag-aalaga rin, pero marunong maglinis at magdisiplina. May iba namang kapitbahay na tila ba'y hindi marunong gumalang sa oras ng pahinga. Sila yung tipong magwawalis ng bakuran ng alas 5 ng umaga. Gamit ang matulis na walis tingting na maririnig sa buong kalye. O kaya naman, maglilinis ng sasakyan ng napakaaga, sabay patugtog ng radyo na todo lakas. Habang ikaw ay sinusubukang matulog pa ng kaunti, sila ay abala na sa mga gawaing bahay, walang pakialam kung may natutulog pa. Nakaka-stress, lalo na kung ang tanging araw mo ng pahinga ay nauubos sa ingay ng paligid. Hindi rin mawawala ang kapitbahay na tila may sariling parking area sa kalsada. Kahit na may limitasyon sa pagparada, sila ay magpapark ng kanilang sasakyan saan man nila gustuhin. Minsan pa ay nakaharang sa gate mo. Kapag kinausap mo, para bang ikaw pa ang may kasalanan. Imbis na magkaintindihan, nauuwi pa sa iringan. Nakaka-stress, lalo na kung nagmamadali kang lumabas, pero hindi mo magawa dahil may sasakyan na nakaharang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mahirap mang tanggapin. Bahagi talaga ng buhay natin ang mga kapitbahay na ganito. Sila ang nagbibigay kulay. Minsan saya, pero madalas, stress. Ngunit sa bawat inis, sa bawat reklamo, natututo tayong magpakumbaba, magpasensya, mag-adjust. Abha na adjust. Hindi madali, pero sa bawat pagtitiis natin, natutunan din nating pahalagahan ang katahimikan at ang mga simpleng bagay na minsan ay hindi natin napapansin. Sa huli, kahit gaano pa ka-stress ang dala ng ilang kapitbahay, sila rin ang nagiging dahilan kung bakit tayo natututo ng tunay na pakikisalamuha. Minsan, ang pagtanggap, pag-unawa, at pakikisama ay ang susi para mabawasan ang stress na dala nila. At kung hindi na talaga kaya, laging may paraan. Pwedeng mag-usap ng maayos, mag-request sa barangay, o di kaya'y maghanap ng bagong tahanan kung kinakailangan. Pero hanggat andyan sila, kapitbahay mo pa rin sila. Kaya, tanungin mo ang sarili mo, may ganitong kapitbahay ka ba? Kung oo, kapit lang. Hindi ka nag-iisa.